Magandang araw sa lahat ng mga kayanggaw ng channel na ito. Una pala sa lahat, Miss Clar, congratulations sa 900,000 subscribers. At isa ako sa madalas na mag-like at mag-share ng mga videos ninyo. Pero tungkol naman dito sa ikukwento ko, alam niyo ba kung ano ang pinagkaiba ng kulam at barang? Sa tingin niyo ba kaya nitong talunin ng aswang? Tulad ng iba, may nais rin akong ibahagi. Ito ay karanasan ng buong baryo namin sa mangkukulam, mambabarang at aswang. Upang lubos na maunawaan ang lahat, ako nga po pala si Bianca. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, panalo ko mga emong ha. O paano ba yan? Talo ka na naman oh. Lalaro ka pa ba? Ay nako, nakakainis naman. Eh tama na yan. Wala na akong pataya Edward eh. Nandiyan naman si Madam Chone eh. Muta ko muna Lola Emong. Eh malay natin, mabawi mo pa di ba? Asus, wag na. Kada oras may tubo naman yon. Mas malaki pa yung babayaran ko na interes kesa sa inutak ko. Eh tama na yan, sa susunod na lang. Oh, Lola Emong, ano ba yan? 200 pa lang naman yung talo mo ah. Hoy, malaki din yung 200 no? At saka mahirap kitain yan. Halika na nga lo. Tss, grabe naman to si Ma'am Shireen. Eh malay nyo, manalo kayo kapag nangutang kayo kay Madam. Wag na nga sabi. Iba na lang yung yayain nyo, wag na si Lolo. Kasi masyado akong magaling eh. Mahirap kang talunin. Maraming uhong manalo dyan kahit hindi naman sinaswerte. Sila na lang yung ayain mo. Ay nako. O sige na nga. Maron, tara, laro tayo. Ang lalaking yon ay si Edward. Isang batak na sugarol sa lugar namin at maraming sumubok na talunin siya. Pero iilan lang ang nakakagawa. Maraming nagsasabi na gumagamit siya ng pandaraya. Buti na lang noon, si Lolo hindi masyadong pumapatuloy sa sugal. At kapag natalo na ang perang itinaya niya, titigil na siya. Kaya tulad ng gabing yon ay umuwi kami at paulit-ulit siyang humihingi ng pasensya. Sabi na nga ayos lang po yun, Lo. Ikaw naman eh. Basta ganun lang ha, kapag natalo ka, huwag ka nang tumaya ulit. Eh, pasensya ka na sa Irene. Eh, sinasabi ko lang kasi baka magalit ka eh. Hiningi ko pa naman sa yung 300 tapos pinantalo ko lang dun sa sugal. Ay, ganito na lang po. Gusto mo ba hindi ka nag-iisip ng ganyan, Lo? Para mas maayos talaga yung buhay natin. Huwag ka na lang po kasing maglaro. Ibili mo na lang kasi ng gusto mo yung pera na binibigay ko sa'yo. Kasi mas kailangan mo yun kaysa sa sugal. Eh, sa bagay, misa ka lang maglaro pero kahit na, mas maganda pa rin yung kapag binili mo yun ng pagkain na gusto mong kainin. Oo na. Hindi na ako maglalaro sa Irene. Alam kong hindi mo naman yung gusto. Eh kaso nga lang mas nangingibabaw talaga yung respeto mo. Kaya hindi mo kaya magalit sa akin. Eh kasi naman Lo, sino ba nagpatapos sa akin sa pag-aaral? Eh di ba ikaw? Humandong ka pa nga sa pagsasanla ng lupa para lang makapagtapos ako. At saka nahatak pa sa'yo yun di ba? Kung tutuusin nga kulang pa yung mga binibigay ko sa'yo kumpara dun sa sinakripisyo mong lupa. Isipin mo to Lolo ha, sinakripisyo mo yun para makapagtapos ako. Pero yung sinasahod ko naman buwan-buwan, kulang pa para matubos yun. Ito naman talaga oh. Hayaan mo na yun. Hindi naman magiging ganun kalaki yun kung hindi malaki magpatubo si Madam Chone. Mabuti na yun sa kahan lang ang naisanla ko sa kanya. Hindi kasama yung tinitirikan ng bahay natin. Kaya nga po eh. Eh tara na po Lo, daanan na lang natin si Joy dun sa bahay po ng crush mo. Eh oo nga, halika na. Eh pero, kamusta naman yung pagtuturo mo ngayong araw? Ayos naman ba yun? Ayos naman po. Medyo stress lang kasi ang daming request ng eskwelahan para sa mga estudyante. Eh syempre yung mga nanay gagastos ulit. Ang dami kasing babaguhin. Isa na dun yung sa eskwelahan na kailangan palitan. Eh hindi naman lahat ng nanay makakaambag kaya may mga umaangal. Eh, ganun talaga apo eh.
Kasama sa pagiging guro yung mga ganyang bagay. At lahat naman ng trabaho, may mga magiging problema tayo. At bilang guro na akala mong magtuturo ka lang at tatanggap na sahod, hindi mo alam na meron ka palang pasanin. Kaya nga po, Lolo eh. Pero ayos lang po yun, Lo. Masaya naman po ako na nakakapagturo ako doon. Mabuti naman at kita ko naman eh. Yung pautang mo na pampaganda pala, ginabi ka na yata dahil doon ah. Ah, yun po. Naghintay po kasi ako na dumating yung asawa ni Jeline. Sahod niya po kasi ngayon. At kung hindi ko naman po gagawin yon, baka aabuti na naman ako ng 1 linggo bago ko mabayaran ulit nun. Mas okay na po yung aabangan ko na lang para iwas abono sa puhunan. Aba oo, tama yan na po. Hindi pwedeng luho nila yung problema mo. Mali yun. Kasi may sarili kang buhay. At saka isa pa, negosyo mo yan. May usapan pa kayo tungkol sa pagbabayad. Opo, meron naman po. Teka Lo, ano meron doon kinamanang pasing? Sinetnet yun ah. Sa kaya nila dadalhin yun? Aba, oo nga no. Tara, tanungin natin mamaya. Puntahan muna natin yung kapatid mo. Baka nagagalit na rin si Ibing na ang tagal ko balikan yung apo ko. Oo, sige po Lo. Nadaanan pa rin namin ang bahay nila Manang Pasing. Siya yung may gulayan sa talipapa kaya minsan hindi na mahirap para sa aming mamili. Dahil meron naman sa kanya. Makakabili kami kahit isang ulam lang. Nagtanong lang kami saglit at ayon sa mga kapitbahay, lumalaraw ang lagnat ni Netnet. Bunsong anak yon ni Manang Pasing, na halos 1 linggo na yatang nilalagnat. Ako Lolo, kawawa naman yun. Ano ba talaga ang sakit ni Netnet? 1 linggo na siyang nilalagnat ah. May gamot naman pero parang hindi siya gumagaling. Oo nga Hindi ko natanong pala si Edward tungkol doon sa manggagamot na tinawag niya para sa bata. Pero sa palagay ko, wala rin nagawa yun. Kasi kung meron, dapat magaling na yun si Netnet Naku Lo, baka mamaya may kakaiba na po pala talaga sa katawan ng batang yon. At saka kailangan na talaga ng doktor. Kaya siguro dinala na rin nila. Ay nako, tapos utang na ulit sila kay Madam Jonah. Wala na, lubog na talaga sila. Yun na nga po Kawawa na talaga yung mga taong nabiktima niya sa utang. Wala na rin kasing ibang matatakbuhan pa Hindi naman talaga mahirap ang pamumuhay ng mga tao dito Mabigat lang ang buhay dahil sa tubo na yan. Kaya nga umutang dahil kailangan. Pero papatayin ka naman sa kababayad ng interes. Ay, hayaan na nga po natin Lolo. Basta ang mahalaga po ngayon, wala na tayong utang sa kanya. May lupa naman kasi tayong kinuha niya, di ba? Habang nag-uusap kami ay hindi na namin namalaya na nasa tapat na pala kami ng bahay ni Lola Ibeng. Tulad nga ng dati, ako na naman ang inutusan niyang magtawag. Si Lola Ibeng kasi ang babaeng pangarap niya noon pa. Nagiging komplikado lang kaya nagkaasawa si Lolo ng iba. Lola! Lola Ibeng! Joy! Nandito na kami! Lola! Lola Ibeng! Joy! Nandito na kami! Oh, teka lang po ate Tatawagin ko lang po si Lola Ibeng. Lola Ibeng! Lola, nandito na po sila ate Lola! Eto na! Paparya na ako! Ano ba, Joy? Uuwi ka na ba? Lola Ibeng, maraming salamat po Joy, buksan mo naman tong bakod Teka lang po ate. Ito po pasok na po kayo. Oo, sige. Tara na po, Lolo. Sige na, mauna na kayo sa loob. Ako na magsasara nitong bakod nila. Sige po. Lola Ibeng, ito po para sa'yo po to. Ay, sandali lang ha. Nagluluto kasi ako doon sa kusina. Papatayin ko lang yung apoy. Sige po. Ate, alam mo ba kanina, binugbog si Mang Otep? Ha? Binugbog?
yung nangbugbog sa kanya, kaibigan ni Kuya Edward yung isa. Pero hindi naman po kasama si Kuya Edward. Yung kaibigan niya lang po. Tapos po yung rason kung bakit siya binugbog, kasi hindi daw po siya nakakabayad ng utang. Joy, Apo, yung usapang ganyan, pamatanda yan ah. Gusto ko lang naman pong malaman ni ate. Kahit na, chismis yan eh. Mga nanay lang yung gumagawa niyan. Dapat nga hindi kasi masama yan. Oo nga naman, Joy. Mali yan, ha? Huwag mo nang uulitin yan kahit na nakakaintriga pa yung mga nangyayari sa ibang tao. Maliban na lang kung ginawa yun sa'yo o may nang argabyado sa'yo. Magsumbo ka talaga. Pero yung mga nakikita mo sa iba, huwag ka na lang maingay dun, ha? O sige po. Grabe naman po kasi yung nangyari kanina eh. Tapos ate, alam mo, yung si ano? Kakaupo mo lang, ha? Tapos may pahabol ka na naman? Ay, sorry na po ate. Manang-mana talaga sa lolo niya yung batang yan, ano? Nangako nang hindi gagawin, ginagawa pa rin. Haba, Ibeg, ako na naman. Kakaapak ko lang dito sa bahay mo ngayong araw, ganyan kaagad ang ibubungad mo sa akin. Abay, totoo naman eh. At saka ano ba yung ibibigay mo ka mo, Shireen? Ito po, bibingka po. May nakita po kasi akong batang nagtitinda kanina sa eskwelahan. Naalala ko po, paborito niyo po yun. Kaya binilhan na po kita. Aba nga naman. Nag-abala ka pa. Pero mukhang masarap nga yung pagkakagawa niya na. Naku, opo. Kumain rin po ako kanina nito eh. Masarap po talaga. Tikman niyo po oh. Sa'yo na yung isang supot. At kila Joy at Lolo naman po tong isa. Oh, Joy, ito. Ikaw na magpitpit niya na. Para naman mabawasan yung bigat ng bag ko. O sige po ate. At saka kakainin ko na po yung isa. O sige, ikaw bahala. Ikaw po lolo, gusto niyo po? Ay, mamaya na ako, Apo. Oo nga pala, my loves. Ibeg, kailan mo ba ako sasagutin, ha? Nagsisimula ka na naman, Emong, ha? Lumabas ka nga dito sa pamamahay ko. Hindi ka ba naaalibad-baran sa tanda mong yan at sa harapan pa ng mga apo mo? Ito naman, nagbibiro lang naman ako. May tatanong lang kasi ako. Ay, naku, hindi. Umalis ka na dito. Umuwi ka na. Ay, sige na, Shireen. Umuwi na kayo. Anong oras na kasi eh? Maraming salamat nga pala dito sa bibingka mo, ha? Iuwi nyo na nga itong lolo ninyo. Nagsisimula na naman eh. Oo, sige po, Lola Ibing. Tara na nga po, Lolo. Hindi. Teka lang naman na po. Ito naman, sumunod ka agad. Dahil nga alam ng apo mo na makulit ka. Ang ayos-ayos ng usapan bigla ka sumisingit. My loves ka dyan. Kung barangin kaya kita. Ito naman si Ibing, nagbibiro lang naman ako, ikaw naman. Ang totoo kasi niyan, may tatanong talaga ako. Itatanong? At ano na naman yung tanong na yan, ha? Yung tungkol dyan kay, dyan kay Otep. Totoo bang sinasabi nitong si Joy na binugbog daw? Aba, ikaw talagang matanda ka. Hindi ba't sinaway mo na nga yung apo mo na bawal mag-chismis? Bakit ginagawa mo ngayon? Ano naman kung binugbog? Hindi nagbayad ng utang eh. Tsaka ano bang bago sa ganon? Pero kamusta ba si Otep? Malamang dinala sa ospital. At saka hayaan mo na nga sila. Hipokrito ka talaga eh. Nanaway ka tapos ginawa mo rin. Ay, naku talaga to si Lolo. Huwag yun na nga pong kulitin dyan si Lola Ibing. Nakikiusap na nga lang tayo sa kanya na dito muna si Joy habang nasa labas pa tayo eh. Tapos nangungulit ka pa dyan. Grabe naman to mga to sa akin. Bakit ba kasi ang tigas-tigas ng ulo mo? Simula nung binaliwala mo ako, sumumpa na ako na hindi na ako mag-aasawa pa. Kaya nga nung nabiyudo ka't naligaw ulit sa akin, binasted na kita agad. Pero ang kulit-kulit mo pa rin. Aba, Ibing, dahil yun sa isang kasabihan, na kapag mahal mo yung tao, huwag mo susukuan. Napakadami mong alam. Paano naman kung ayaw na talaga sa'yo? Ate, kapangit nila tingnan no. Ang tatanda na nagliligawan pa.
Shh! Ka na maingay, hayaan mo na sila. Talo ka pa nila eh. Dapat nga ikaw yung naggagaganyan eh. Ikaw talagang bata ka? Manahimik ka na nga dyan. At saka, meron naman second chance, my loves, hindi ba? Hindi mo pa nga ako binibigyan nun eh. Ay, naku, wag na. Ang kunat-kunat na natin, Emong. Ay, sus Ginoo, kilabutan ka naman dyan. Ay, naku, Shireen, hilahin mo na nga yung lolo ninyo pa uwi. Hindi ko na kinakaya yung my loves yan. O, sige po, Lola. Tara na kasi, Lolo. Bukas ka na po manigaw. Mangharana ka na lang. Ay, naku, Diyos mio. Huwag na. Maawa kayo sa akin. Uwi na po kasi tayo, Lolo. Ikaw naman kasi. Dapat kasi kapag pumupunta ka dito, meron kang bulaklak at saka tsokolate. Ayos naman po kay Lola Ibig kumain ng tsokolate. Wala naman pong ngipin na masisira sa kanya. Mas natawa naman ako sa sinabi ni Joy. Yung lolo ko talaga kasi mapang-asar. Kaya para naman makahinga ng maluwag si Lola Ibeng, hinila ko na lang si Lolo palabas ng bahay. Habang naglalakad kami pa uwi ay usapan namin yun sa daan. Pero nahinto ito nang biglang may mga umalulong na aso. Oh, narinig niyo po yun? Parang nakakakilabot naman yung ingay na yan, Lo. Eh, may nararamdamang hindi maganda yung mga aso. Eh, baka nga aswang yung nakita nila eh. Aswang po. Naku ate, dyan na lang po ako sa gitna niya ni Lolo. Oo, sige, lumipat ka dito sa kabila. Huwag ka nang lilingon ha, diretso lakad lang. Opo ate. At saka, Apo, walang aswang nahatake sa atin dito. Diyos, takot lang ng mga yan sa akin. Eh, sana nga po takot sa atin. Eh, bilisan na lang po natin. Halika na dito, Joy. Habang nagmamadali kaming maglakad pa uwi, may narinig kaming pagaspas ng pakpak na tila papalapit. Dahil doon ay nagtakbuhan na kami. Mabuti na lang malapit na kami sa bahay kaya nakapasok kami agad. Napabuga ako ng hangin upang maibsan ang takot at saka inalala si Joy. Si Lolo naman agad na nagsara ng pintuan. Ang pagaspas ng pakpak ay naririnig pa naming papalapit at papalayo sa bahay. Pinakinggan lang namin ito hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Ay, mukhang wala na, Lo. Umalis na po ba siya? Eh, hindi ko alam. Pero parang oo, umalis na yata. Grabe naman yun ate. Nakakatakot po yun ah. Ang sabi pa naman ni Lola Ibing, mukhang may aswang daw po dito sa lugar natin. Eh kaya nga kung wala kami ni Lolo, doon ka lang kay Lola Ibeng ha. At huwag ka lalabas doon. Baka totoong may aswang talaga dito sa lugar natin eh. Opo ate, lagi lang po ako dun sa tabi po ni Lola Ibing. Kinabukasan dahil kailangan kong maagang pumasok sa eskwelahan. Habang naglalakad ako sa sakayan, nakita ako ni Edward na nakamotor at kinausap na naman. Ano, Shireen? Ma'am Shireen pala. Ayaw niyo talaga? At sundo na kita sa eskwelahan. Mura lang talaga yung buwanan. Seryoso. Para kapag sahod mo lang, saka lang kayo magbabayad. Ayoko nga. Ginawa na natin yan dati, di ba? Oh, ano nangyari? Kailangan pa kitang hintayin kasi maniningil ka muna. Kesyo, matagal mo pang makukuha sa akin yung bayad. Eh, wag na. Masisira lang yung trabaho ko sa'yo, Edward. Eh di, unahin na kita palagi. Promise. Ay nako, wag na. O siya, yung pautang pala ni Madam Chona. Ang sabi niya, kapag umutang ka daw, mas mababa na daw yung interes sa'yo. Ba't naman ako uutang dun? May sahod ako no, Edward, buwan-buwan. Hindi ko kailangang umutang. At saka, ba't ba ang hilig niyong kumbinsihin yung mga taong may trabaho na umutang sa inyo? Para ano, makapatong kayo ng malaki. Para makatikim rin kayo ng pinaghirapan nila. Alam mo, Edward, ang laki ng tubo niyo eh. Pinapahirapan niyo yung mga taong hikaws na nga sa buhay. Alam mo kung anong tawag dyan sa madam mo? Loan shark yan. At ayokong mangutang sa pating, no? Agad ako sumakay ng tricycle para makaiwas sa kanya. Nang paalis na ang tricycle na yon, tiningnan ko pa siya.
At tulad ng inaasahan ko ay nakatingin na rin siya sa akin. At pansin kong parang may iniisip siya. Isang araw naman, bali-balita sa baryo kahit sa mga karatig baryo, ang lumalaganap na nakakahawang sakit sa mga bata. Pinag-iingat ng mga barangay official ang mga magulang dahil doon. May ilan na rin sa mga bata ang natatamaan hanggang sa humantong na naman sila sa pangungutang para maisalba lang ang mga anak. Magandang araw po, Lola Ibeng. Para po sa inyo. Ba't ano naman yan? At saka bakit sinama mo yang si Joy? Delikado dito sa labas. May ilang bata nang nagkasakit. Baka mahawa. Aalis po kasi ako, Lola. Mamimili lang po ako ng stock ng pagkain. Si Lolo po kasi may aasikasuhin lang sa sakahan. May aasikasuhin sa sakahan niyang sarili pero may amo. Hindi na po kasi sa amin yung Lola Sayang po yung kikitain niya din doon. Siya, pumasok na kayo dito. Hindi natin alam kung malinis ba yung hangin dyan sa labas para kay Joy. At nang matanggal na yung mask niyan. Hindi nga po nagsasalita dahil sa mask Baka raw po matanggal. Ano ka ba naman, Joy? Pwede kang magsalita kahit nakamask. Pero umiling lang si Joy. Kaya pagpasok namin sa bahay, tinanggal ko yung mask niya. Doon naman siya huminga ng malalim na parang nagpapasalamat. Nagdulot yon ng pagtawa ko at nasundan pa ni Lola Ibeng. Ikaw talaga, Joy. Ikaw lang talagang nagpapatawa sa Lola Ibeng Dapat nga po may po kayo Bakit kasi hindi nyo na lang po sagutin si Lolo Emong namin? Ay, sus Ginoo. Huwag mo nang isingit yung lolo mo, apo. Kahit sinagot ko man siya o hindi, pwede naman kitang maging apo Syempre po, Lola. Mas maganda pa rin po yun kapag may relasyon kayo, no? Oy, Joy, manahimik ka nga dyan. Hindi mo pa alam yan kaya huwag ka muna makisali dyan. Bata ka pa para dyan. Yung lolo nyo kasi, kung ano-ano sinasabi kahit nakaharap yan. Kung ano-ano tuloy na iisip niyan. Teka, may sasakyan sa labas Mukhang si Donya yan. Mag-aalok po yata yan ng pautang. Ba't kaya ganun sila Lola, no? Kahit walang pangangailangan yung mga tao, aalokin na lang ng utang. Tapos sasabihin mababa lang yung interes. Ganyan talaga yung mga yan. Uto-uto lang naman ang kakagat dyan. Kaya nga ikaw, kailangan may ipon ka para hindi kayo mapagdiskitahan ng Donyang yan. Sus, kahit ano naman pong mangyari, may phobia na talaga kami dyan sa pautang nila sige na po Lola Iwan ko po ulit si Joy siya sige na apo. Basta't mag-iingat ka sa lakad mo. Oo naman po Lola. Salamat po talaga Joy, pakabait ka dito kay Lola Malaman ko lang talaga na pasaway ka kay Lola, kukuruting talaga kita. Opo ate. At saka hindi naman po ako pasaway Di ba po Lola? Oo nga naman. Minsan lang. Diba? Sabi ni Lola, minsan lang daw. Sige na mamaya na pagbalik ko Alis na ako. Sige po. Ingat ka po ate. Nang lumabas ako ng bakod ni Lola Ibeng, napatingin ako sa tapat ng tindahan ng isang kapitbahay rin. May isang ginang na umuutang doon. Yon ay si Aling Feli. Maraming nagsasabi na aswang raw ito. Pero kung sa bagay, kahit si Lola Ibeng nasasabihan rin. Pero kami lang talaga ang nakakaalam kung sino talaga siya. Maraming salamat talaga, Madam Chona. Malaking tulong po to para maipagamot ko yung anak ko. Sobrang taas na kasi ng lagnat niya Asos, wala yun. Basta hindi lang tayo makunat sa pagbabayad alam mo naman, yung mga delay may penalty yan. Para hindi naman naaamag yung pera ko sa inyo. Ako naman kaya nagpapautang para makatulong din. Kaya tulong-tulong lang tayo para mabuhay sino pa ba yung uutang dyan? Ito pala si Shireen ano Shireen? Uutang ka rin ba? Hindi po. Sigurado ka ba? Malayo
malayo pa yung sahuran nyo. Baka kailangan na ng kapatid mong ipatingin sa doktor. Naku, masigla po yung kapatid ko. Wala po siyang sakit. Naku, imposible yan. Halos lahat ng bata dito may mga sakit na. Ano pong imposible? Parang sigurado ko naman po na tatablan lahat niya na. Malakas po yung immune system ng kapatid ko, madam. Kaya hindi po imposible hindi siya tatablan. At saka kung makapagsabi ka naman po ng imposible, parang sigurado na po kayong may sakit lahat ng bata dito ah. Totoo naman, di ba? May mga sakit na halos lahat ng mga bata dito. Si Joy na lang ba ang hindi ganon? Oo, si Joy na lang ho ang hindi ganon. At saka malusog ho yung kapatid ko. Kaya huwag niyo na pong hilingin na magkasakit rin siya para makautang kami sa inyo. Naku, hindi naman siya ganon. Naisip ko lang kasi na baka wala nang ligtas na bata. Siyempre ako, nag-aalok lang ako ng tulong. Buti nga yan. Malusog yung kapatid mo. Wala kayong problema tulad ng problema nila. Kaya nga ho eh. Kaya mauna na po ako sa inyo ah. Marami po kasi akong gagawin. Ma'am Shailene, hatid na kita sa bayan. Naku, wag na Edward. Sa tricycle na lang ako. Mahal kasi kapag sa motor eh. Oh, ayaw mo nun? Ikaw lang yung nasa motor ko. Walang sandalan yung motor mo. Yung tricycle meron. Agad na akong umalis matapos kong sabihin yon. Wala namang mabigat na kasalanan sa akin si Edward. Yun lang namang inakupa ko siya sa loob ng 1 buwan pero nalilita ko kakahintay sa kanya kung kailan niya ako susunduin. Yon ang rason kung bakit sobrang lamig ko sa kanya. Lahat ng alok niya tinatanggihan ko. Nakikita ko na kasi agad ang galawan niya kapag pumayag ako. Siyempre bawat galaw niya pera ang mahalaga. Kaya kahit piso didiskartehan niya. Pagkasunod na araw noon, may isang pamilyang nagluluksa dahil namatayan ng anak. Nagdulot rin yun ng takot sa mga taong may sakit ang mga bata sa pamilya nila. Nako, kawawa naman yung mga batang yun. Napakababait pa naman ng mga yon. Tapos mamamatay lang sa sakit. Eh, Lolo, baka po kasi albularyo na talaga yung kailangan para maagapan yung sakit ng mga bata. Lagnat at saka sakit ng tiyan yung umaatake sa kanila eh. Eh, bakit hindi kaya gumati ng doktor? Naisip ko nga rin yan eh. Kasi ang alam kong may kakayanang gumawa nun, mga mambabarang at mangkukulam lang. Lalo na ang mangkukulam. Sila talaga yung madaling makapagbigay ng ganon sakit. Eh, bakit naman po kaya mga bata pa? Kasi ang palagay ko, maaari ding aswang yung umaataking yon. Hala, oo nga po no. Kasi nung kailan lang po may lumilipad sa taas natin, di ba? Baka aswang yun, Lo. Oo, posible nga yun na po. Ate, masakit po yung ulo ko. Ha? Masakit yung ulo mo? Opo, ate. At saka, ang init-init po ng mata ko. Aba, Joy, hindi pwede yung ganyan. Patingin nga ako. Naku, Lo, ang init niya po, oh. Ano gagawin natin? Shailene, pakainin mo muna siya. Gagawa ko ng gamot para sa kanya. Oo, sige po. Joy, sandali lang ha. Umupo ka muna dyan. Kabado ako noon dahil nga may mga bata nang malubha noon at may isang nabawas. Pero may tiwala ako sa mga alam ni Lolo tungkol sa panggagamot. Nagdikdik siya ng bigas at bawang. Binasa ito ng konti at itinali sa noo ni Joy nang matapos itong kumain. Naglaga rin siya ng luya at pinainom sa bata ang katas nito. Oh, ayan oh. Hintayin natin mamaya yung paghupa niya. At kapag hindi pa, luyang itim na yung gagamitin ko. Sana nga po, Lo, gumaling agad siya eh. Diyos ko, hindi ko talaga kakayanin na matulog siya dun sa iba. Aba, ano ka ba? Hindi siya matutulad sa iba, Apo, no? Normal na lagdat lang ito kay Joy. Kaya kagaling siya bukas. At saka, Shailene, may pakiusap lang ako ha. Pakiiwasan mo nang pumunta dun sa lamay ng batang namatay. Magbibigyan na lang po ako ng abuloy doon, Lo. Kawawa po kasi yun eh. At saka may utang pa yun kay Madam Chona. Kinabukasan napansin naming humupa ang lagnat ni Joy. Nakahinga ako ng maluwag kahit paano.
Dahil may sakit si Joy, si Lolo na ang nagbabantay sa kanya. Pero dinaanan ko si Lola Ibeng at pinaalam sa kanya ang kalagayan ni Joy. Alam ko kasi na kahit hindi naman siya tunay na lola, gusto rin niyang malaman ang kalagayan ng kapatid ko. Apo na kasi talaga ang turing niya sa amin. At nung hapon na yon, galing ako sa eskwelahan. Napadaan ako sa tindahan para bumili sana ng gamot sa lagnat. Pero nandun na naman si Madam Chona. Hindi mo ba uusapan natin pagdating ng Angie, magbabayad kayo? Oh, ay nasa na yung bayad nyo? Sino na yun may penalty na yun. Baka naman po pwedeng pamugin na lang po muna. Kasi naubos lang yung kinita namin sa ospital Alam niyo kasi, Feli, yung nangyari sa mga anak ninyo, hindi ko yung kasalanan. Kaya dapat hindi ako nadadamay dyan. Yung pagpapahiram ko ng pera sa inyo, nakatulong ko yun. Pero sana, hindi ako naaagad-yari bilang nagbigay ng tulong sa inyo. Kaya ngayon, nasaan na yung pera? Wala na po ako may ibibigay ngayon, madam. Kaya nga po nanghihingi ako ng pamugin Ano kala kayo? Basta tataas lalo yun. Kapag hindi ka makakabayad, kukunin ko yung bahay mo, ha? Wala kang magagawa doon. Kinuha mo yung pera ko Ano na nga, Edward? Balikan mo yan dito bukas, ha? Wala talagang puso yung donya na yun. Talaga sa akin kapag hindi na ako makapagpigil. Saan kasi talaga ako kukuha ng pambayad? Paggastos sa ospital, ibabayad pa sa interest niya yun Aling Feli, isa na nga po ba yung anak niyo? Ang totoo niyan, siya yun. Hindi ko alam kung ano gagawin ko Dahil mo siya nagpaalala. Dalhin niyo na lang po kaya sa albularyo. Hindi po makikita ng doktor yung kalagayan na talaga Kasi naniniwala po naman sila sa sensya, di ba? Baka kailangan niyo po albularyo na talaga. Dahil saan naman ako kukuha ng albularyo? Hindi na rin dito noon. Pwede naman yun Ano po? Pwede po yun? Oo, sobrang peke. Nagpapabayad yun Yung totoong albularyo, hindi ganun. At para sa isang katulad ko, hirap ako maghanap ng albularyo. Bakit naman po? Dahil magkalaban kami. Huwag mo na lang alamin kung bakit. Pero oo, ako at ang albularyo ay magkalaban. Kaya hindi ako makakahanap ng tulad nila. Hindi ko siya maintindihan nung una. Hindi ko naman kasi alam kung ano ba talaga ang sikreto niya. Bumili na lang ako ng dapat kong bilhin at umalis. Pagdating ko sa bahay, bago pa ako makapasok ay narinig ko na ang boses ni Lola Ibeng. Kausap siya ni Lolo Emong. Alam mo naman ang dahilan, Emong, kung bakit ayoko nang balikan pa ang masalimuot na nakaraan na yon. Dapat galit ka sa akin Bakit ba hanggang ngayon ganyan ka pa rin? Para saan ba kung magagalit pa ako? Tsaka hindi naman kita sinisisi kung bakit mo ginawa yun Nawala yung anak natin. At dahil sa kanila, hindi kita magawang tulungan. Hindi mo lang ako magawang tulungan dahil duwag ka. Noon yun. At nagsisisi ako na wala akong ginawa, Ibeng. Sana nga nagmatigas na lang ako ng ulo. Sana nga hindi ako natakot noon kung wala akong mamanahin. Pakiramdam ko kasi noon, paano na lang ako kung hindi mapupunta sa akin yung lupain? Paano ako mabubuhay? Kasi wala naman ako alam na ibang trabaho. At saka alam mo naman na sinanay ako sa buhay na pasarap lang. Pero Ibeng, kung alam mo lang kung gaano talaga ako nagsisisi. Naiinis ako sa sarili ko na hindi ko man lang kayo pinaglaban. Pero wala nang tsansa para bumawi ka, Emong. Matanda na tayo. Tumanda na lang ako't lahat-lahat. Hindi ko pa rin nakita ang anak ko. Na hindi ko nga alam kung hanggang ngayon ba buhay pa siya o patay na. Isipin mo nga kung ilang taon akong naghintay para bumalik siya. At dahil nga hindi na siya bumalik, walang rason para balikan ka pa. At saka, malibadbaran ka nga. Yung ginagawa mo ay gawain lang ng mga dalagat binata yan. Alam kong merong nakaraan si Lolo at Lola. Pero hindi ko alam na may nawawalang anak pala si Lola Ibeng. At si Lolo rin ang tatay noon.
sa usapan nila nung una kong narinig. Parang may ginawa si Lola Ibeng sa mga magulang ni Lolo na dapat niyang ikagalit. Pero hindi niya ginawa. Nang maramdaman kong tila palabas na si Lola Ibeng, tumakbo muna ako sa labas ng gate at nagkunwaring kararating ko lang. Sakto namang lumabas din si Lola at nasalubong ko siya. Oh, Lola, nandito ka po pala? Mano po? Binisita ko kasi ang kapatid mo. Bumalik na naman pala ang lagnat niya. Ay, naku talaga. Naku, Lola, ano po bang gagawin ko? Bumili na po ako ng gamot para sa kanya eh. Hindi po ako nakadaan sa bayan kaya dyan po ako sa tindahan bumili. Buti na nga lang po meron. Pero Shireen, hindi ako sigurado kung matutulungan si Joy ng gamot na yan. Kailangan niya ng albularyo. Yung totoong albularyo. Yun na nga po yung iniisip ko, Lola eh. Natatakot po akong matulad sa ibang bata yung kalagayan niya. Ang sabi ng lolo mo kanina, maghahanap siya ng albularyo. Pero kung wala talaga siyang mahanap, pwede kahit magtatawas na lang. Kailangan nating alamin kung anong dahilan ng sitwasyon ng mga bata dito sa baryo. Hindi niyo po ba kayang alamin yun? Iba ang nagagawa ko, Apo. Nalalaman ko lang kung sino ang may gawa ng ganito kapag may gumaganti sa akin. Hindi ko ito makakaya kung tutuntunin ko lang na walang hawak na kahit anong bagay ng nilalang na dapat hanapin. Magtatawas o albularyo ang may kakayahang gumawa nito. Kaya kung walang albularyo, ang taong marunong tumawas ang kukunin natin. Pero Lola, saan po na makakahanap ng ganun? Ang sabi naman ng lolo mo, siya na raw ang maghahanap eh. Ako na muna ang bahalang magbantay kay Joy. Sana nga po may mahanap talaga siya. May kaibigan naman niyang lolo mo na anak ng albularyo noon. Yun nga raw yung pupuntahan niya. Baka pumalit ang taong yun. Naku, kung ganun, magandang balita po yan, Lola. Nga pala po, para sa inyo po to. Bibingka po ulit. Ikaw talagang bata ka. Maraming salamat, ha? Walang anuman po, Lola. Ang bait niyo po kasi sa amin, kaya dapat lang po sa inyo na mahalin pabalik. Basta manatiling mabuting tao lang, ha? Oy, siya. Uuwi na ako. Alagaan mo si Joy, ha? Yung lagnat niya kasi minsan humuhupa. Minsan bumabalik din. Parang lumalaban eh. Pinanood ko muna siyang maglakad palayo saka ako pumasok ulit sa gate. Lumang-luma na ang bahay namin pero malaki yon. Dati kasing mayaman ang pamilya nila Lolo Emong. Malawak ang lupain nila noon. Halos sakop na nga ang buong barangay ayon sa kasaysayan ng mga ninuno namin. Pero bumagsak ito nang magkasakit ang mga magulang ni Lolo Emong. Halos na ibenta ang iilang parte ng lupa. Isa sa mga bumili noon ay ang donya namin ngayon. At wala nang natira sa lupa namin maliban sa kinatitirikan ng bahay namin. Pagpasok ko naman sa loob, nakaupo si Lolo sa sofa. Parang nagmumuni-muni. Lagi siyang ganon kapag binabasted siya ni Lola Ibeng. Oh, Lo, kamusta na po si Joy? Ayun, nagpapahinga na. At saka may niluto pala yung Lola Ibig mo dyan sa kusina. Merienda. Kumain ka muna. Si Joy nasa kwarto lang natutulog. Pero busog na yun. Nilagyan ko na lang ng luyang itim tsaka bigas. Tsaka bawang na pantapal sa noo niya. Lolo, sabi po ni Lola maghahanap raw po kayo ng albularyo? Oo. Kaya bukas ba, pwede ka bang lumiban muna? Kaso, paano pala yung mga estudyante mo? Magpapadala na lang po muna ako ng excuse letter. Si Joy na lang po muna yung uunahin ko. O sige. Pasensya ka na, Shireen, ha? Naagrabyado pa tuloy yung trabaho mo. Ako, ayos lang po yun, Lo. Hindi naman natin inaasahan yung ganitong pangyayari. Kaya wala po talaga tayong magagawa. Ay, sige na. Ilapag mo na yung mga dala mo at kumain ka na. Oo, sige po, Lo. Pero sisilipin ko lang po muna si Joy.
Nilapag ko lang sa upuan ang dala kong pang-eskwelahan at pumasok sa kwarto kung nasaan si Joy. Tulog siya ng datnan ko. Inaapoy siya ng lagnat ng hawakan ko. Kaya mas lalo akong nag-alala. Pero naisip ko noon, mas naniniwala akong kailangan niya ng albularyo. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko siya dadalhin sa doktor. Kinabukasan nga noon talagang umalis si Lolo para maghanap ng albularyo o magtatawas. Alam ko ang albularyo ang may mas maraming paraan para magamot ang isang may sakit kumpara sa magtatawas. Yung magtatawas kasi, ang gawain nito ay manghula lang o alamin kung sino ang nanakit gamit ang itim na karunungan. Kaya nga nagtataka ako kung bakit magtatawas lang at hindi yung albularyo talaga. Shireen, kawawa yung mga estudyante kung wala silang guro. Pumasok ka na po. Totally, maaga pa naman. Huwag ka nang gumawa ng excuse letter dyan. Sigurado po ba kayo, Lola? Paano po si Joy? Syempre ako nang bahala sa kanya. Basta pumasok ka lang. Kasi hindi na baling estudyante ang a-absent. May iba ka pang estudyante na tuturuan. Pero kung ikaw ang absent, abay paano na silang lahat, di ba? Kaya pumasok ka na at nandito naman ako. Maraming salamat po, Lola. At saka, tama po kayo. Walang magtuturo sa mga estudyante pagdating sa subject ko eh. Kaya kumilos ka na. Humabol ka na lang sa eskwelahan at mukhang hindi pa naman huli ang oras. Dahil nga sa sinabi niya ay nagmadali akong mag-ayos at lumabas na pagkatapos ng lahat-lahat. Panay ang dasal ko noon na sana may masakyan agad akong tricycle. Pero pagdating ko, halos wala ng pasahero. May tambay na tricycle at ibig sabihin nun, maghihintay pa ito ng pasahero at matatagalan ako. Ma'am Shireen, wala ka na masasakyan dyan. Dito ka na sumakayo. Nako, hindi na. Dito na lang ako. Matagal pa bago umalis yan eh. Halata naman malilate ka no. Sige na, huwag ka naman gumatigas dyan, Ma'am Shireen. Ito na nga ako oh. O sige na nga. Pero diretso sa eskwelahan ha. Mamaya hihinto ka na naman kasi may sisingilin ka eh. Promise hindi na. Mamaya na ako maniningil pagkatid ko sa'yo. Oo siya, sige. Sandali lang. Sasakay na ako. Sumakay na nga ako sa motor niya. At tulad ng sabi niya, diniretso niya ako sa eskwelahan. Kaya kahit papano ilang minuto lang ang naging late ko. Pero ang nakakapagtaka, hindi niya kinuha ang pambayad ko kahit ilang beses ko itong pilit na ibinigay. Oh, sigurado ka talaga? Ayaw mo ng bayad? Hayaan mo na. Nanalo kasi ako kagabi sa Tongits eh. Sige na, bili mo na lang ng pagkain yan. Bago yan ah. Kung gano'n, di salamat. Walang anuman. Ma'am Shireen, alis na ako ah. Oo, sige. Ingat. Himala ah. Hindi niya kinuha yung pamasahe ko. Ayos yun ah. Ano kasi sumapi dun? Pumasok na lang din agad ako sa eskwelahan. At mabuti na lang may natira pang minuto sa subject ko ng first period. Naitaguyod ko naman ng buong araw ang klase ko. Pero nang uwian na sa hapon, paglabas ko ng gate ay biglang may lumapit sa akin at hinawakan ako sa braso. Pagtingin ko si Edward pala. Oh, ma'am, tara na. Uwi na tayo. Edward? Ano ginagawa mo dito? Ano pa nga ba? Di sinusundo kita. Sus, nag-abala ka pa? Alam mo kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang yung binabayad ko sa'yo kanina. Mamaya maningil ka pa ng mahal eh. Ito naman oh. Siyempre hindi ko gagawin yun. Gusto lang naman kita sunduin eh. Sige na. Kaysa naman makipagagawang pa ng espasyo ng mga estudyante sa tricycle. Hindi kaya bagay sa teacher yung nagaganon. Mas bagay sa'yo yung hinahatid sundo. Hindi naman ako ganun ka-arte, Edward, no? Kahit sa sasakyan lang ako. Ang importante, makauwi ako. Pero kasi kilala kita. Alam mo bang may phobia na ako sa'yo?
Kung kanina, libre mo yung pamasahe ko, malay ko ba kung pagbaba ko mamaya, triple na pala yun. Kaya ito, tanggapin mo na yung pamasahe ko kanina. Psst, ito naman si ma'am oh. Sabi wag na, libre ka na lang. Ay nako, wag na. Mamaya utang yun tapos tinutubuan mo pala eh. Hindi nga. Tsaka may chismis ako sa'yo. Tungkol dun kay Madam Chona. Nako, bahala ka. Mahirap magsalita tungkol dun. E di, hayaan mo ako yung magsalita. Iski na, sumakay ka na kasi. Dahil namilit nga siya ay sumakay na lang din ako. At habang nasa biyahe nga kami, panay ang tanong niya tungkol sa trabaho ko. Hanggang sa humantong na siya sa sahod ko kung magkano. Hindi naman talaga malaki yung sahod ko, Edward. Sapat nga lang eh. Sapat na meron kami, tsaka hindi kami mahirap, ganun. Ganun ba? Akala ko kasi dahil teacher ka, malaki talaga yung sahod mo. Naku, hindi ah. E di sayang pala. Nagsanla pa kayo ng lupa, di ba? Tapos kapag nagtrabaho ka pala, ang sahod mo, lilit na lang. Ay nako, sa Pilipinas talaga. Alam mo kasi ang importante, may natapos. Hindi lang kasi yung tungkol sa pera, Edward eh. Tungkol din yun sa yaman ng utak. Lalo na kapag nakapagtapos ka. Bah, marami kayong hindi nakapagtapos pero kumikita pa rin. Baka nga yung iba, 1 linggo lang yung sinasahod mo eh. Alam mo, totoo yan. Alam ko rin naman yan eh. May mga tao kasi talagang madiskarte. Pero alam mo, mahanga lang ako sa mga diskarte na bukod sa kumikita, nakakatulong pa sa iba. Hindi tulad ng diskarte ng iba na para lang magkalaman yung bulsa nila, pinapahirapan muna yung kapwa. Mga ganyang diskarte, naku, walang kwenta yun. Yung pera kasi nauubos. Pero yung tingin ng tao sa'yo, unlimited yan, no? Parang yung ginagawa ko. Pero para sa akin kasi, ayos lang yun eh. Hindi naman kasi importante sa akin yung opinion ng ibang tao eh. Ang mas importante sa akin ay pera ako. Para naman may pambayad ako kay Madam Chona. Ha? May utang ka rin sa kanya? Oo, matagal na yun no. Kasi nga, laging tumataas yung interes. Kaya ito, lubog na lubog talaga ako. Wala naman ako magawa. Bakit ka ba kasi nagkautang? Naalala mo ba si Natalie? Hindi ba't namatay yun sa panganganak niya? Oh, bakit? Nangutang ka ba para sa kanya? Akin kasi yung bata, Sharon eh. Sa'yo? Oo, kaso nahirapan siya manganak. Nagkautang ako kay Madam Chona. 15 milyon. Pero wala din. Namatay pa rin sila mag-ina. Tapos yung naiwan sa akin, utang. Teka. Ikaw talaga yung tatay ng anak ni Natalie? Oo, pero secret lang namin yun ha. Kaya matindi rin yung diskarte ko sa pamasahe nun sa'yo. Kailangan ko talaga ng pera nun eh. Kaya rin ako nalilate sa hatid sundo kasi kailangan ko pa siyang pagtuunan ng pansin. Hindi ko alam kung bakit pero sa totoo lang ay nakaramdam ako ng konsensya. Nainis ako sa kanya noon hanggang ngayon. Tapos hindi ko alam na ganun na pala ang pinagdaanan niya. Ayon pa nga sa kanya, yung pambayad niya sa utang ay sa pagsusugal niya kinukuha. Ang problema nga lang, wala na raw pumapatol sa kanya, kaya hindi na siya masyadong kumikita. Edward, huwag mo nang ipasok yung motor mo hanggang dun. Dito na lang sa bungad, maglalakad na lang ako pa uwi. Sigurado ka? Oo naman. At saka, ito, tanggapin mo na to. Hindi na. Huwag na. Tsaka, Sharon, totoo kasi niyan. May kailangan talaga ako sa'yo eh. Sabi ko na nga ba eh. Teka, hindi naman tutungkol sa pera eh. Ano ka ba? Tungkol saan yan? Kung hindi tungkol sa pera. Kasi Sharon, bigat na talaga ako sa kababayad ng utang. 15 mil lang kasi yung inutang ko pero yung pera na naibigay ko, parang 25 mil na yun eh. Ano? Kasi sinasabi niya hindi pa tapos yung utang ko. Kasi yung mga penalty daw tumataas. Tapos yung penalty na yun kapag hindi ko nababayaran, nagtataasan ulit. Pero lugi na talaga ako eh. 10 mil na yung tinubo oh.
Hala ka, Edward. Ang lala naman yan. Kaya nga ito suko-suko na talaga ako. Oh, tapos anong gagawin mo? Wala kasi talaga akong pambayad kay Lola Ibing Bababaran ko sana si Madam Chona. Ano? Baliw ka ba? Oh, teka. Hindi lang naman para sa akin to Para ito sa lahat. Ano ka ba? Ang totoo niyan, inutusan niya nga akong kausapin ka na umutang sa kanya Kasi alam niyang natablan na yung kapatid mo ngayon. Alam niya yun? Hoy, kami pala ngayon nakakaalam nun Oh, ngayon, hindi ka ba nagtataka kung paano niya nalalaman? Tsaka yung mga nangungutang sa kanya, yung mga anak nila, lahat sila nasa ospital. Hindi ko yung malalaman kung hindi niya sinabi, no? Tsaka inutusan niya ako mag-offer ng pautang sa mga magulang na may sakit na mga anak. Teka nga. Ano ba gusto mong palabasin? Magtulungan tayo para mapabagsak niyang si Madam Chona. Lalo na't ganitong alam niya kung sino-sino yung mga batang nagkakasakit. Kaduda-duda talaga yun paano ko siya yung may pakalanan ng lahat ng to? Para lang dumami yung mga taong uutang sa kanya. Sa tubo siya kikita kasi, di ba? Tapos yung kapatid mo, huwag mo nang hintayin na lumala pa yan. Ay, Diyos ko naman, Edward. Sigurado ka na ba dyan? Sa tingin mo, sino pa bang nagsabi sa akin na may sakit si Joy? Dahil na't sinabi mo rin na kayo lang yung nakakaalam. Kaya mo ba ito ginagawa para makalibre ka ng bayad kay Lola Ibing? Ay, nako. Bahala ka na kung anong iisipin mo, Shireen. Basta ang alam ko sa ngayon, ayaw mo lumaba yung kapatid mo, di ba? At alam kong hindi mo hayaang mangyari yun. Sige na. Alis na ako. Babalitaan na lang kita kapag inutusan na ulit ako na kausapin ka, ha? Hindi mo na ako masyadong lalapit sa'yo. Baka mahalata kasi ako Oo, sige. Salamat pala sa libreng pamasahe, ha? Nang umalis ang motor ay isang malalim na hininga naman ang pinakawalan ko. Kabado ako sa mga nalaman ko sa kanya. Binagtas ko ang daan papunta sa bahay namin na yon ang laman ng isipan. Pagkarating ko roon, nadatnan kong parang meron silang bisita. Oh, nandito na pala yung apo ko Lolo, kamusta po si Joy? Ayun, naging maayos na naman siya. Mababa na yung lagnat niya. At saka, nga pala, pare Erning. Siya nga pala yung apo kong guro, si Shireen. Naalala mo ba ba? Siya yung malit na batang akay-akay ko noon? Oo. Abay, professional na pala yan. Oo. Shireen, siya nga pala yung lolo Erning mo. Kaibigan ko dati. Isa siyang mandatawas. At nakuha niya yun sa kakainan ng tatay niyang albularyo. Iya. Pagpasensyahan niyo na at panghuhula lang yung kaya kong gawin, ha? Hindi po, ayos lang po yun. Kumusta naman po? Bakit daw po mahirap pagalingin si Joy? At saka, nasa na nga po pala si Lola Ibeng? Ayun, umalis. Dahil nga nalaman niya na isang anduduno ang nangingialam sa kanya. Kaya umalis siya para kumuha ng gamit na ibang bata na may sakit. Naku, Diyos ko naman, Lolo. At saka may aswang dito na gumagala sa inyong baryo, Ineng. Malaya ito nakakagalaw. At wala kayong kaalam-alam na yun din pala yung dahilan kung bakit nagkakasakit yung mga bata dito. Pero, Lolo, kanina po, inatisundo ko ni Edward. Ano? Pinatisundo ka ni Edward? Opo, dahil may kailangan po kasi siya sa akin. Kinausap niya po ako tungkol sa utang. Pero hindi naman niya po ako inalok. Gusto niya lang po talaga akong makausap at napagbigyan ko nga po siya kanina. Pero tungkol sa naman yung pinag-usapan nyo. Gusto daw po kasi niyang ipabarang si Madam Chona kay Lola Ibing Ano? Bakit naman? Dahil nga po dun sa utang niyang bayad na sana pero sinisingil pa rin siya. Yung 15 mil niya po kasi 25 na lahat ng binayad niya. Ay nako, Diyos mio. Napakalaki naman nun. Pero teka, bakit naman siya nagkautang ng ganon? Akala ko ba malakas siyang kumita? Siya raw po kasi yung tatay ng dinadala ni Natalie noon. Malaking halaga rin po yung inambag niya noon Tapos nawala naman yung anak niya sa kanya. Aba, kita mo nga naman
Siya pala yung tatay ng pinagbubuntis ng babaeng yon. Tapos nagbayad ng 25,000. 15,000 lang naman yung inutang, di ba? Abay, grabe naman yung tubo niya, Nemong. Bakit ba sila nangungutang sa donya na yun? Pero, teka, ano nga pala yung kinalaman dito sa kapatid mo? Dahil inuutusan daw po siya ni Madam Chona na kumbinsihin ako mangutang. Kasi nagkasakit nga raw po yung kapatid ko. Teka, paano naman yan nalaman yun? Wala naman ako pinagsasabihan nun Yun na nga po yung tanong, Lolo. Kasi kahit sa iba daw, alam agad ni Madam Chona kung sino yung batang nagkakasakit At isa daw po yun sa katakataka sa lahat. Bakit niya ho alam, di ba? Oo nga Kasi nung marami nang dumadaing sa kumakalat na sakit ngayon, siya agad yung bumibida para tumulong daw. Papautangin niya daw yung mga tao para may pang-ospital. Sus! Hindi magagamot ng ospital yung mga batang yon. Nagpapalaki lang sila ng gastos. Espiritual na manggagamot ang kailangan nila. Kung ang sitwasyon ng mga batang yun katulad nito kay Joy, wala na magagawa yung mga doktor doon. At saka ang hinala pa nga po ni Edward. Baka po may kinalaman si Madam Chona sa mga nangyayari dito sa mga bata. Kasi kung sa bagay nga naman, Lolo, dito lang naman at saka sa magkatabing barangay At ito pa po, yung mga batang may sakit, lahat po yun nakatira sa barangay kung saan siya nagpapautang. Oo, di ba, Lo? Haba, oo nga no. Hindi kaya si Chona yung aswang? Nako, mukhang gusto ko nga makita ang Chona na yan. Kaya nga po naisip ni Edward na ipabarang na lang siya Kasi napapagod na daw po siyang magbayad ng interes na sobra na sa laki. Wala po kasi siyang pangbahid kay Lola Ibeng. Kaya ako yung kinausap. Dahil nga dito sa kalagayan din ni Joy. Ay, inutakan ka na naman niya. Matalino talaga yung taong yun. At hindi halata sa kanya na may ganun siyang kalaki problema, Napagtagpi-tagpi ko rin po kasi, Lolo. Bukod po kasi sa pagiging tuso ni Edward sa pera. Saan ba niyang ginagastos talaga, di ba? Sa sugal, nananalo naman siya. At saka, sa tagal ko na po nakikita si Edward dito sa baryo. Ni minsan, di ko naman siya nakitang uminom o manigarilyo Ibig sabihin lang po nun, Lolo, wala talaga siyang bisyo. At yung pera niya, napupunta lang talaga kay Madam Chona. Abay, nakakaawa naman pala yan. Aba, kung ako yan, hindi na ako magbabayad. Kasi base sa kwento nito, mukhang nasa sitwasyon nga si Edward na takot. Dahil kasi baka may hinala siya sa amo niya na kung ano ito. Kaya siguro tuloy-tuloy din yung bayad niya. At baka mamaya masaktan siya. Teka nga muna. Apo, magbihis ka nga muna. May pagkain sa kusina. Kumain ka muna. Ay, oo nga po pala. Inuna ko po kasi yung chismis sige po, Lo. Mamaya na lang po tayo mag-usap, Lolo Erning, Walang kaso yun, Iya. Magpahinga ka muna. Sigurado akong pagod ka galing trabaho. Pero sa kabila ng lahat ng napag-usapan namin, parang ang hirap isipin na aswang si Madam Chona. Pero saka ko lang din naisip ang ginawa ni Edward. Para sa akin, mukhang mahirap ang kalagayan niya kung may problema siya. At baka nga wala siyang malapitan. At isa pa, maraming naiinis sa kanya sa lugar. Pero bago pa ako mag-isip ng kung ano-ano, binigyan ko muna ng pansin ang kapatid kong nakahiga lang pero gising. Oh, Joy, kumusta ka na? Masakit pa rin ba yung ulo mo? Opo. Pero alam mo ba, ate, nanaginip po ako ng pangit. Nanaginip ka ng pangit? Ano ba klase panaginip yan? May nakita po akong pangit na nilalang namipakpak. Mahaba po yung dila niya pero lumiliit. Tapos ang sabi po niya malapit na raw akong huminog. Kasi naaamoy niya daw po yung amoy langka. Amoy langka po ba ako? Hindi, wala ka namang kinain langka At kung ano man yung napapanaginipan mo yun, sa oras na mangyari ulit yun, huwag ka nang matatakot Ipakita mo sa kanya kung gaano ka katapang. Baka siya yung matakot sa'yo. Opo, ate. Pero pwede po ba huwag ka munang lumabas? Yakapin mo na lang po ako, ate. Oo, sige, hindi mo na ako lalabas. Nasamahan lang kita dito. Pero buti naman, hindi ka na kasing init nung kanina nung umalis ako. Opo,
Magaling po kasi si Lolo mag-isip ng mabisang gamot para sa akin. Ang dami ko po kayong nainom na luya. Para daw kasi gumaling ka kagad. O sige na, magpahinga ka na. Huwag mong masyadong isipin yung panaginip mo, ha? Opo, ate. Nangihilig niya ang ulo niya sa unan. Inangat ko naman ang kumot hanggang sa balikat niya. Tapos maya-maya ay dumating si Lola Ibeng. At sinabi nga ni Lolo rito ang sinabi ko kanina tungkol din sa sinabi ni Edward. Dahil doon, tulad namin ay nakubuo rin siya ng konklusyon. Naisip ko nga rin yan eh. Sa tuwing may magkakasakit kasi, nag-aalok agad siya ng pautang. Tsaka nahalata ko yon. Hindi nga siya marunong magtago ng sikreto niya. Eh kung oo, dapat sana gumagawa siya ng paraan para hindi niyo mapansin yon. Pero, paano niya makokontrol yon? Ang buwisit na yon. Atat na atat kasi makahawak ng pera ng tao eh. At tama nga rin si Edward. Para matapos na ang pahirap ng tsona na yan sa mga tao dito. Akalain mo nga namang 15,000 ang inutang. Tapos binayaran ng 25. Nasaan naman ang hustisya doon? Abay hindi yung makatarungan. Tapos ang kaso, talo pa ang nangutang kasi nga pumirma. Eh, yun lang yung masakit. Pumirma kasi eh. Eh pero bakit pa kasi sa kanya nangungutang yung mga tao dito? Eh paano, Erning? Wala na silang matatakbuhan eh. At kaya rin tumatagal ang sitwasyon, wala naman nagre-reklamo. Eh, ikaw nga hindi nagre-reklamo eh. Hinahatak pa nga yung lupa sa'yo. Eh, hayaan mo na yung lupa na yun. Mas maigi na yung wala ko iniisip na amilyar doon. Tsaka isa pa, yung lupa na yan, di ba sinumpa yun? Kaya kakaunti lang yung ani kahit alagang-alaga. Kahit anong kabuhayan itayo doon, hindi lalago. Eh para saan pa kung sa akin yun, hindi ba? Pero paano nagkaroon ng sumpa yung lupang yun, Emong? Eh basta, hindi masyado napapakinabagan ng lupa na yan. At wag na nating isipin pa. Ay, nako eh, oo nga naman. Matindi kasi ang galit ng sumumpa sa lupa kaya ganon. Eh, oo nga pala, Ernie. Ito na yung gamit ng ibang mga bata na may sakit, oh. Ay, oo nga pala. O siya, sige. Sisimulan ko na yung pagtatawas, ha? Nung mapagtanto kong tulog na si Joy, eh ang kusina naman ang inasikaso ko. Kailangan kong magluto ng hapunan at pinakikinggan ko na lang ang usapan ng tatlong matatanda sa sala. Hanggang sa ang pagtatawas ay humantong sa parehong resulta. Oh, di ba? Iisa lang ang may gawa nito. Eh, kailangan niya talaga agapan to. Malinaw na ngayon ang modus nila. Kailangan na talagang tapusin to. Eh, paring Erning, maraming salamat talaga. Marami na talagang tao naghihirap dito eh. Kailangan matigil na talaga yan. Eh, uuwi na muna ako. May mga bagay akong dapat simulan. O sige, iatid na kita. Eh, wag na Emong. Wag mo nang iwan ang mga apo mo dito. Malapit na din kasing maggabi. Umalis na nga si Lola Ibeng noon at hindi na rin siya pinigilan ni Lolo. Sa bahay rin natulog si Lolo Erning. At kinabukasan, parang wala pa akong balitang naririnig. Pero pagsapit ng hapon sa uwian, ay sinundo ulit ako ni Edward. Oh, nandito ka na naman? Iayain sana kitang kumain. Eh, kailangan kasi ako ni Joy sa bahay eh. Eh, dali na. Isasabihin lang ako. Libre ko na. Importante ba yan? Ba, oo naman no. Kaya nga kita sinundo eh. Dilibre pa nga kita, di ba? Ay, sige na nga. Eto na oh, angkas na ako. Dinala nga niya ako sa isang karinderya. Siya rin ang nag-order ng pagkain para sa amin. Pinili namin yung pwesto sa gilid na hindi masyadong matao. At kumain muna kami bago siya nagsimula. Uy, Edward, huwag tayo masyadong magtatagal ha. Kailangan pa ako ng kapatid ko. Oo, sige.
Pero kamusta na pala siya? Eh ayun, kahit papaano humupa na yung lagnat niya. Talaga? Eh, mabuti naman kung ganon. Oo nga pala, nagsimula na ba si Lola Ibeng? Kasi bigla siya na matay kagabi. Tapos sabi niya, hirap daw siya makahinga. Hindi ko nga alam eh. Basta, kahapon may magtatawa sa bahay. Nalaman nga din na isang aswang daw yung naglagay ng sakit kay Joy. At saka ganun din daw sa ibang mga bata. Teka, aswang? Oo. Wala ka bang napapansin kay Madam Chona? Yung mga kilos niya minsan. Wala naman. Pero kung may mapansin man ako, yun yung isang kwarto na hindi pwedeng buksan sa loob ng bahay niya. Kwarto? Oo, pribadong kwarto yun. At palagay ko nga, yun yung pampaswerte niya eh. Pero nagsimula na ba talaga si Lola Ibeng? Hindi ko pa nga alam eh. Pero sa palagay ko, oo. Eh, nasa pa ngayon si Madam Chona? Nandun, sa bahay niya. Masama yung pakiramdam. Pero minsan, masigla naman siya. Minsan, nagre-reklamo na masakit yung katawan niya. Buti nga sa kanya yun. Tsaka, Sherin, kailangan na talaga niya matapos. Hindi siya mabuting tao eh. Gusto lang niya mapuno yung bulsa niya. At saka, wala talaga siyang pakialam sa iba. Eh, gusto ko na talaga magpahinga eh. Ayoko na mag-isip araw-araw tungkol sa pera. Masakit din sa ulo yun ah. At saka gusto ko na rin gumaling si Joy. Nananaginip nga raw siya ng nilalang eh. Pangit daw at saka may pakpak. Oh, teka, yan din yung sabi ng ibang bata ah. Nananaginip daw sila tungkol sa isang nilalang na may pakpak. Talaga? Sila rin? Oo, yung mga magulang ng batang namatay. Ang sabi, parang inantok yung anak nila. Tapos pagising, patay na. May pagaspas daw ng pakpak sa labas habang naninigarilyo siya. Grabe naman yun. Napakasaklap naman yan. Eh, ganyan nga din yung kutob ko eh. Kasi kahit plano man si Madam Chona, pagpatak ng alas 9, inaantok na kami lahat. Para bang nai-notice mo kami? Eh, paano kaya kung gawa natin ng paraan para hindi ka antukin? Anong paraan naman? Oh, edi mag-energy drink ka. Eh, ginawa ko na yan eh. Kahit lumaklak pa nga ako ng kape, hindi talaga umuubra yun. Eh, hindi kaya may ginagawa siya para antukin kayo? Yun nga din yung iniisip ko eh. Pero ano, wala ka na bang ibang sasabihin? Shireen, yung panlaban sa antok. Baka may alam yung lolo mo. Kailangan ko magising para may madiskubre ako. Oo, sige. Tatanungin ko si Lolo. Nandun pa naman si Lolo Erning eh. Nga pala, ligtas ba tong lugar na to? Baka mamaya may aliporis yung amo mo hindi mo alam ha? Eh, hayaan mo. Kung makita man nila tayo, iisipin ni Madam Chona na pinipilit kita mangutang. Pambihira talaga yun, no? Sabihin mo nga sa kanya, hindi kailangan ng kapatid ko ng ospital. At saka sabihin mo magaling na siya. At saka, kung may kinalaman nga siya sa nangyari kay Joy, ibig sabihin nun, alam niya rin yung paggaling niya. Alam mo, Shireen, ang swerte nyo. Marami alam yung lolo mo yata eh. Tapos may koneksyon pa. O siya, sige. Ubusin na natin to tapos umalis na tayo. Hinatid niya lang din ako sa bungad ulit ng daanan namin papunta sa bahay. Nang makaalis naman siya, napansin ko si Aling Feli na naglalakad at nakatingin sa akin. Hinintay ko siya dahil mukhang lalapit siya. Shireen, huwag na huwag kang magpapauto kay Edward ha. Po, ano pong ibig niyo sabihin, Aling Feli? Naliligaw ba siya sa'yo? Ho, naku hindi po. Wala na po kasi akong masakyan kaya sa kanya na lang po. Eh, nga pala, kamusta na po yung anak niyo? Mahina na siya. Hindi ko nang haalam ang gagawin ko eh. Dagdag pa si Chona na wala man lang puso. Singil ng singil. Ubus na nga yung laman ng bulsa dahil sa ospital pa lang. Ang dami na naming nagagastos. Eh, hindi po ba kayo napuntahan ni Lola Ibeng? Bakit? Ano naman ang tungkol kay Ibeng? Bakit naman siya pupunta sa akin? Eh kasi po, pinupuntahan niya yung ilang bahay ng mga batang may sakit. Kinukuha po yung mga gamit nila tapos pinapatawas. At saka, tinitingnan po kung kapareho ba nang nangyari sa kapatid ko. Ano?
Nakalapit siya sa magtatawas? Opo, dahil na din po kay Lolo yun. Ano daw? Alam niyo na ba yung nangyari? Ang sabi po sa tawas, isang aswang daw po yung dahilan kung bakit nagkakasakit yung mga bata. Kaya ilabas niyo na po sa ospital yung anak niyo. Hindi po siya magagamot dun. At ang kailangan po na albularyo. Pero wala akong kilalang albularyo, Shireen. Pero may paraan naman po kayo para lumaban sa aswang na yun eh. Sa palagay ko nga po, yung kamatayan ng aswang yung tanging lunas dun. At kung takot po kayo sa albularyo, makahanda po kayong lumaban. Sino ba kasi yung aswang na yan? Kayo po, sa tingin niyo po, sino kaya yun? Hindi kaya si Chona yon? Sa totoo lang po, Aling Feli, yan po talaga yung rason kung bakit kami nagkikita ni Edward. Bayad na po kasi siya sa utang niya pero sinisingin pa rin siya ng penalty. Gusto na rin nga po niyang mawala si Aling Chona para makalaya eh. Ikaw po ba, Aling Feli? Baka gusto niyo rin po. Hindi ganun kadali, Shireen. Sinubukan ko na siyang saktan, pero ang bilis niyang gumaling. Po? Kayo po? Oo, dahil katulad ng Lola Ibeng mo, may kakayahan na rin akong manakit. Pero laban kay Chona, kulang ako. Hindi kasi ako katulad ni Ibeng. Ibig sabihin po ba niyan, mababarang din po kayo? Isa akong osikan, isang makukulam. Tingnan mo yung mga mata ko. Hala? Lumiliit yung itim ng mata niyo? Grabe. Kaya pala sabi ng iba, aswang daw po kayo. Pero hindi po pala dahil makukulam po kayo? Oo, at malakas si Chona, Shireen. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Pero nung sinubukan ko siyang saktan, lumalaban yung enerhiya niya. Pero Aling Feli, si Edward lang po yung paraan natin para malaman yung sikreto ni Aling Chona. Ang kailangan niya lang po, magising sa oras ng alas 9 ng gabi. May kakayahan po ba kayong gawin yun? Teka. Hindi ba tayo ilalaglag ng Edward na yan? Aling Feli, huwag po kayong mag-alala. Nagkautang siya ng 15,000 kay Aling Chona. Pero nakapagbayad po siya ng 25,000 na. Ang sabi, hindi pa raw po tapos dahil daw sa penalty. Ano daw ginawa niya sa 15,000? Ang sabi po niya, ginastos daw po niya kay Natalie. Sa ospital daw po noon. Siya daw po kasi yung tatay ng dinadala ni Natalie eh. Di ba nanganak po yun? Pero patay po kasi yung bata. Ano? Siya pala yung nakabuntis kay Natalie? Opo. At saka mukhang paninindigan naman niya sana. Kaya siya nagkautang ng ganun. Pero si Madam Chona masyadong matakaw sa tubo eh. Halos doble niya yung 15,000. Sino bang matinong taong babayad sa ganun? Bakit pa kasi siya nagbabayad? Bakit hindi na lang siya umalis? Bakit nagtatrabaho pa siya sa amo niyang walang puso? Dahil kung may kinalaman po si Madam Chona sa sakit ng mga bata, sigurado po ako yun din ang dahilan kung bakit hindi makaalis si Edward. Kaya nga siya lumapit sa akin eh. Gusto niyang ipabarang yung amo niya. Aling Feli, baka po pwede kayong magsanib puwersa ni Lola Ibeng. Handa naman pong gawin ni Lola ang lahat para mailigtas si Joy eh. Alam niyo naman yun, mapagmahal siya sa amin, di ba? O sige, samahan mo nga ako dun sa Lola Ibing mo. Hindi kasi kami ganun kalapit sa isa't isa eh. Kaya mukhang kailangan talaga kita. Oo nga po pala. Bakit nga po pala hindi kayo madalas nag-uusap? Dahil ramdam namin ang bigat ng bawat isa. Alam niya kung ano ako. At alam ko rin kung ano siya. Grabe po pala, no? Tara na po, punta po tayo kay Lola Ibeng. Hindi pa ako dumiretso sa bahay noon. Pumunta muna kami sa bahay ni Lola Ibeng. Pero walang tao doon. Alam kong nasa bahay siya dahil kay Joy. At inaya ko si Aling Feli roon. Pero dahil malapit sa tindahan ng bahay ni Lola Ibeng at nandun din si Madam Chona kasama ang mga bata, nakita siya ni Madam. Pero si Edward ang unang tumawag at umaastang nakakainis na naman. Aling Feli, tawag ka ni Madam Chona oh. Yung ulo mo daw sa utang. Oo. Teka, huwag po kayong umalis. Tatakasan mo pa yung utang eh. Ito na naman, nakakainis naman. Sige lang po, Aling Feli. Harapin niyo na lang po muna. Ang sigla niya.
Mukhang hindi tumalab yung ginawa ko. Ano, Aling Feli? Magbabayad ho ba kayo ngayon? Aba, Feli, 2 araw ka nang late sa bayad mo. Wala pa po kasi akong hawak, madam eh. Pwede po bang huwag na muna ngayon? Pero lalaki yung penalty mo. Mas masakit yun kapag dumami na yun. Alam niyo naman ho yung problema ko sa pamilya, madam. Yung anak ko nga ho, hindi pa magaling. Oh, hindi ba tang sabi ko tutulong ako? Pero ayoko nang naaargabyado dahil lang sa pagtulong ko. Kasi ako ba nakakita ng nagpapautang na lumalapit sa inyo? Aba, ako pa yung unang lumapit kasi nakita kong nahihirapan kayo. Nangako kayo ng araw ng pagbabayan. Tapos pumirma pa kayo. Kaya kung lalagpas sa deadline, may penalty talaga. Pasensya na po talaga, Madam Chona. Wala po talagang laman yung bulsa ko ngayon. Oh, siya sige na, Edward. Ilista mo na yung penalty. 5% ng total utang niya, ha? 5% po, ma'am. Pati na yung interest at nakaraang penalty. Oo, 5% ng lahat ng yon. Ganon kabigat ang utang kapag hindi nababayaran agad. Oh, ikaw, Shireen. Alam ko namang good payer ka eh. Maganda yung trabaho mo. At alam ko na rin na nasa bahay niyo lang yung kapatid mo. Ay, nako, mamamatay yun dun. Ah, talaga po ba? At saka paano niyo naman nalaman na may sakit yung kapatid ko? Wala naman kami pinagsasabihan na iba nun ah. Talaga ba? Kahit kay Edward hindi mo sinabi? Oh, hindi ba palagi kayo magkasama? Hindi ko ho sinabi kay Edward yon. Siya pa nga yung nagsabing may sakit si Joy eh. Kaya dapat daw akong mangutang sa inyo. Oh, ganun na nga. Hindi mo ba naiisip minsan na wala namang may alam na may sakit si Joy pero alam mo? Hindi kaya may kinalaman ka sa nangyari sa kanya? Para lang umutang ako sa'yo? Aba, ano mo pinagsasasabi mo dyan? Ang sinasabi ko ho, kahina-hinala ho kayo. Kayo ho dyan, yung mga may anak na nagkasakit. Nagkasakit yung kapatid ko pero walang nakakaalam. Pero tingnan niyo, alam niya. At inutusan pa yung bata niya para kumbinsihin ako mangutang. Eh paano kung yung mga batang may sakit sa baryo, siya yung may kagagawan para lang umutang kayo sa kanya? At huhututan kayo ng interest at penalty pa. Ako, wala akong utang sa kanya pero kinukulit ako ni Edward. At saka Madam Chona, isang aswang yung dahilan kung bakit nagkasakit yung kapatid ko. Pinatawas din namin yung anak ng iba at pareho din yung resulta. Aswang din yung dahilan nun. At ikaw, Madam Chona, ikaw yung laging nauuna, di ba? Alam mo agad kapag may sakit yung bata. Ano kinalaman mo dito, ha? Huwag kayong magbayad dyan. Huwag yung ibalik yung pera niyan. Kung siya yung dahilan, hindi na yung makatarungan. Oo. Teka, wala kang pruweba dyan. Tulad nga ng sabi ko, Edward, hinala pa lang yun. Pero mag-ingat-ingat siya. Baka matuklasan ko yung tinatago niya. Ha! Sinasabi ko sa iyo, Shireen. Hindi ako magaan kalaban. Huwag mo akong hahamonin. Alam ko na yan, Madam Chona. At ang problema dyan, ako yung hindi mo pa kilala. Simple lang ako, di ba? Parang ang kayang-kaya mong tirisin eh. Pero itataya ko yung 1,000 ko dito. Ako yung hindi mo mag-ang kalaban. At kapag natalo ka, walang magbabayad sa'yo. Aling Feli, tara na nga. Nang tumalikod ako ay narinig ko pa siyang tumatawa. Minamaliit ang sinabi kong 1,000 lang ang kaya kong itaya. Pero hinayaan ko na lang siya. Ang mahalaga na bigyan ko ng pagdududa ang mga tao sa paligid niya. Kahit pa nasa malayo na kami ni Aling Feli, narinig ko nang inulan na siya ng mga tanong. Grabe, Shireen. Ibang klase ka rin, ano? At saka, ibang klase rin si Edward. Buti naman po, naiintindihan niyo po palang nagpapanggap lang siya. Ang galing niyo nga dalawa eh. Pero mahusay magpanggap niyang si Edward. Malaki yung posibilidad na baliktarin ka niya, Shireen. Eh, wala naman po siyang makukuha sa akin para gawin yun eh. Pero, ang galing mo, Shireen, ha? Pinag-isipan mo na pala yan bago ka nakipagkita kay Edward? Opo naman, kailangan ko kasing pag-isipan pati yung magiging resulta nun. Nang makarating kami sa bahay, nadatna namin may dinidikdikang 2 matanda. Si Lola Ibeng nasa kwarto ni Joy, pero si Lolo Emong ang humarap sa amin.
Feli, pasok. Pasensya ka na magulo yung bahay Kung ano-ano kasing halamang gamot yung ginagawa namin para kay Joy Iyan po ba yung gamit nyo para kay Joy? Oo, itong bigas at bawang. Sinisip-sip yung lagnat. Kontra din yan sa aswang teka, salita ko na salita. Alam niya ba, Apo? Opo, Lolo. Naipaliwanag ko na po sa kanya. At saka, isa lang din naman po yung gusto niya. Yun po yung maligtas po yung anak niya. Mabuti naman. Kaya ito, gawin mo ito sa anak mo. Ilabas mo sa ospital yung bunso mo, Peli. Dahil hindi yung gagaling. Gumagastos lang kayo ng malaki. At saka ito mga to, mas mabisa to. Mom! Sino bang nandyan? Ibeng! Si Peli lang to! At saka itong luyang puti at saka itim Ilaga at ipainom sa kanya. Ang puti ay pangontra sa mahika ng aswang. Ang isa doon ay sa usog. At dahil natablan na si Joy, kailangan na ng luyang itim. Aling Feli, bakit po? Kasi kontra sa akin ang luyang itim. Oo, Feli. Sa akin din. Pero may miyembro ka ng pamilya mong pwedeng humawak niyan. At sila yung pag-asikasuhin mo. Iligtas mo ang anak mo, Feli. At saka nga pala, ito nga pala si Erning Siya yung mantatawas, anak na albularyo, kaya may alam. Pare, siya nga pala si Peli. Magkawig sila ng kakainan ni Ibeng. Magkawig? Kasi mas mabigat yung nararamdaman ko kay Ibeng Mambabarang ho si Aling Ibeng. At ako ho ay isang mangkukulam. Kaya pala. Eto. Hindi ba't yung anak mo nasa ospital din? Katulad ng kalagayan ni Joy. Ipainom mo ito. Paubos mo yung bote. Tapos tigtigan mo ng bigas at bawang. At itali ito sa noo niya. Peli, maluba na ba siya? Halos hindi na nga ho makabaho ng bunso ko Nalulubog pa ako sa utang. Wala naman akong kakayahang manggamot dahil malakit lang ang kaya ko. Sige na. Patayin na natin yung asong na yan. At yun yung sa tingin ko na gamot para sa lahat. Oo. Magtutulungan tayong mangkukulam at mambabarang kontra sa aswang na yon. Pero Aling Ibeng, nasubukan mo na ba siya? Oo, isang beses. Pero hindi siya basta-basta. Dahil parang may protection siya. Oo nga pala, Lolo Erning. May alam po ba kayong pwedeng inumin para hindi antukin? Kailangan kasi ni Edward yun para manan yung amo niya Sa oras kasi ng alas 9 hanggang alas 10, antok na antok daw po siya. Tapos parang may pinipigilang katotohanan. Kaya kong gawin yan, Shireen. Pero makakasama yun sa kalusugan niya. Talaga po, Aling Feli? Oo, pwede ko siyang kulamin para hindi siya antukin. Pero mahirap tanggalin yon. Nako, mahihirapan siya niyan. Pero kailangan muna natin siya makausap. Oo, sige po, Lolo. Susubukan ko po siyang tawagan. May text kasi siya sa akin noon Hahanapin ko lang po yung number niya dun. Talagang kinalkal ko ang cellphone ko para mahanap ang text niya noon hanggang sa nakita ko nga ito. At tinawagan ko ang numero. Sumagot agad siya sa kabilang linya at binanggit agad ang pangalan ko. Sandaling pag-uusap lang naman ang ginawa namin. At nangako siyang pupuslit para makapunta sa bahay. Isang oras ang nakalipas. Alas 6 ng hapon yon. Dumating si Edward at sinabi nga nila Lola rito ang tungkol sa ideya na kukulamin siya. Ganyan yung magandang ideya Bakit hindi? Ano? Papayag ka talaga? Uy, Edward, delikado yan Ganito kasi. May nalaman ako kanina. Ang kailangan ko lang gawin makitang lumabas yung nasa loob. Mukhang hindi naman ganun si Madam Johnny. Sadyang may alaga lang talaga siyang iba. May alaga siyang iba. Opo. At ang kailangan ko lang pong gawin, makakuha ng kahit kaunting bakas nito para madali mapuntirya. Kung ganun, huwag ka na magpakulam. Delikado yan Si Peli na yung nagsasabi sa'yo. Ganun na lang yung gawin natin.
ibang paraan na lang para makuhaan ng ibang parte yung nilalang na yon. Kung ganun ho yung gusto nyo, paano po ba natin gagawin yon? Aabangan natin yung paglabas ng aswang na yun sa bahay niya. At kung inaantok ka dun sa loob, kami sa labas, siguradong hindi. Tama yan, Shireen. Makita ko lang siya, sapat na yon. Sa akin naman, kailangan ko yung kahit konting bagay lang na pag-aari niya. Aling Belly, lilinawin ko lang po Bali, kukuha po kami para sa inyo. Oo, ganun na nga. O siya, sige. Tutulong na ako. Pagsapit ng gabi ay naiwan ako kay Joy at umalis silang lahat para abangan ang paglabas ng aswang sa malaking bahay ni Madam Chona. Alas 9 ng gabi yon at si Joy ay natutulog lang. Ako naman, gumagawa ng lesson plan. Siguro mga 1 oras ang lumipas. Tumahol ang aso namin. Hinayaan ko lang muna hanggang sa maya-maya ay nakaamoy ako ng gasolina. Anong amoy yun? Bakit amoy gasolina? Sino yan? May tao ba dyan sa labas? Sige na! Sindihan nyo na yan! Doon pa sa kabila! Dito lang sa harap yung wag nyo lalagyan! O sige po, ma'am. Masusunod po. Hoy! Hoy, sino yan? Bakit amoy gasolina dito? Susunugin mo ba kami? Sisiraan ka na yata eh! Madam Chona, itigil niyo yan. May pumoprotekta po kay Shireen. Kapag ginawa niyan, kawawa ho kayo. Kahit na! Dahil hindi pa rin ako kaya ng babaeng to! Akala niya siguro kung sino siya? Kapag nasunog ang bahay niya, mangungutang rin siya sa akin! Hoy, Madam Chona! Namamalo ka na yata eh! Narinig mo ba yung sarili mo kung gaano kang desperada ngayon? Joy! Joy, gumising ka na! Gumising ka na muna, sige na! Sige na! Sindihan niyo na yan! Opo, ma'am. Hoy, itigil niyo yan. Ano ba? Madam Chona, sobrang naman mo yata na susunugin niyo sila. Hindi porke tayo lang umutang ni Shireen. Joy! Joy, gumising ka na, Joy! Ate, ano pa nangyayari? Gumising ka na, kailangan na nating lumabas. Bakit po? Hoy! Sinabi na tigilan niyo yan eh! Wag! Habang inaapura ko si Joy ay nakikipagbakbakan na si Edward sa labas. Binalot ko na siya ng kumot at dinala ang lahat ng importanteng bagay. Mabuti na lang talaga. Kaya na niyang maglakad kaya nakabitbit pa ako ng kailangang bitbitin. Isa na doon ang itak ni Lolo. At paglabas namin, nakipagbugbugan si Edward sa mga kasamahan niya. At si Madam Chona nandun, kumikilos upang sindihan ang binuhusan na ng gasolina. Ano bang ginagawa mo? Itigil mo yan! Walang yaka talagang babae ka! Ikaw ang walang ya, Madam Chona! Iuuntog kita sa pader! Ganyan na! Tulong! Tulong! Susunugin ang mukhang perang doon na yung bahay namin! Dahil nasayang ko umutang sa kanya! Shireen! Shireen, umalis na kayo! Hoy! Ano nangyayari dito? Lolo! Lolo, may masamang tao po dito! Shireen! Feli! Ibeng! Pasok ka agad sa loob ng bahay! Simulan niyo na! Shireen! Joy! Balik agad sa loob ng bahay! Kami nang bahala dito! At ikaw dito ka! Bitawan mo yung amo ko! Aray ko! Lolo! Lolo, may lighter yan! Baka silaban niya yung bahay! Joy! Joy, halika na! Binuhat ko na lang si Joy noon nang biglang may nakita na akong lumilipad sa taas. Napahinto sa pakikipaglaban si Edward at ang mga kasamahan nito sa isa't isa. Oh! Nakita niyo yan? Yan yung rason kung bakit lahat tayo namatayan at nagkautang! Alaga yan ni Madam Chona! Ano? Sumusunod kayo sa utos niya na hindi niyo alam na may alaga siyang halimaw? Umanim na kayo sa amin! Wala kayo mahihita sa mata pobring yan! Siya lang yung mahihitain sa atin! Ano bang ginagawa mo, Edward? Huwag kayo makinig sa kanya! Pinibilog niya lang yung ulo niya! Tama si Edward! Hindi kayo sinasahuran ni Chona, kundi binibigay niyo lang yung serbisyo niyo sa kanya! Kaya magsigisi kayo! Tama na ang pangungonsidin niyo sa matandang yan! Madaya siya sa kahit kanino!
Habang nagkakagulo sa labas at nilalabanan nila Lolo ang umaataking aswang, nagsimula namang magsanib puwersa si Lola Ibeng at Aling Feli. Ako naman, hindi ko iniwan si Joy. Habang ang lipad ng halimaw noon ay nasa bandang bintana na namin. Ate! Ate, nandiyan na yata siya sa bintana! Huwag kang matakot, Joy. Hindi makakapasok yan. At saka, nandito naman ako eh. Pero ate, ayan o! Kinakalampag niya yung bintana natin! Huwag kang mag-alala, Joy. Ito, nakikita mo to? Kapag pumasok siya, tatagain natin siya gamit ito. Kaya huwag kang matakot. Pero talagang nabasag na ang salamin sa bintana. Nagsigawan kami ni Joy at ako naman, agad na nilabas ang itak. Tinutok ko ito sa kanya. Ngunit naramdaman kong may tila sinulid na pumulupot sa braso ko. At uminit ito dahil nahihiwa. Habang humihigpit ito, nagkasugat ang balat ko. Nasaktan ako noon kaya napasigaw ako. Agad na pumasok si Lola Ibeng na may dalang manikang pangkulam. Sumunod naman si Aling Feli na gano'n din ang ginagawa. At kanya-kanya sila ng bitaw ng mga oras na yon. Hindi niyo ako matatalo! Mga hamak na magbabarang at mga makukulam lang kayo! Ano na nangyayari? Bakit ako nangihina? Yan ang epekto ng habak na mambabarang at kulam na sinasabi mo! At sisiguraduhin namin na sa gabing to, matatapos na yung kasamaan niyo ni Madam Chona! Ang sakit! Dapat pala, noon palang pinatay ko na yung nanay mo! Hindi ko na sana siya ninakaw kay Ibeng para lang mapatunayan na buntis talaga ako! Ang apo lang din pala niya ang gagawa nito sa akin! Ano bang pinagsasasabi mo? Anong pinagsasasabi mong ninakaw mo ang anak ko? Sino ka ba? Nakakaawa ka naman! Tumanda ka na lang at lahat-lahat! Hindi mo pa alam ang katotohanan! Huwag mong sabihin, ikaw si Leticia! Si Lola ho? Akalain mo nga naman ano? Nilayo mo na nga ang anak ko sa akin! Namatay siyang hindi ko man lang nakikilalang siya yon! Napakahayop mo talaga! Kahit kailan isa kang malaking tinik sa buhay ko! Dinagdagan mo pa yung kasalanan mo sa pambibiktima ng mga batang walang laban dito! Mamamatay ka! Akala ko masama ka lang bilang tao! Na isa ka lang matapobre noon! Hindi ko akalain na isa ka pala talagang demonyo! Magbabayad ka sa pagpapahirap mo sa anak kung walang kasalanan sa'yo! Nagsimulang mag-orasyon ulit ang mambabarang at mangkukulam. At ang aswang naman, para hindi lugi sa sitwasyon nila ay umatake sa dalawa. Nablangko ako bigla sa dapat kong gawin. Pero biglang may humila sa akin palapit kay Joy. At kinuha ang itak na hawak ko. Diretso saksak sa aswang na yon. Ikaw ba? Ikaw yung pumatay kay Natalie tsaka sa bata! Kaya ba sa kabila ng pagiging maayos ang kalagayan nila, nawala pa rin sila? Ginawa niyo ba ito ni Madam Chona? Para kumita siya ng pera at may pagkain ka ba? Ganun ba? Kahit nag-aalboroto ka sa galit dyan, wala na sila! Mabubusog na ako sa bata! Hayop ka! Dapat ka lang mamatay! Bakit ka dito? May gumagalaw sa dyan ko! Nasusuka ako! Nang magsuka ang aswang ay napaatras si Edward. May mga lumabas na kung anong insekto mula sa bibig niya. Si Lola Ibeng noon, patuloy lang sa pagbulong. Nakanganga ang aswang at napapaliyad hanggang sa lumuhod ito at nanghina. Lumalaki pa ang tiyan nito na sa pagkakaintindi ko ang paglaki ay kagagawa ni Aling Feli at ang paglabas ng mga insekto sa bibig niya ay kagagawa ni Lola Ibeng. Wala na kaming nagawa noon kundi panoorin ang nangyayari. Humahakbang ang dalawa papalapit habang ang aswang ay hirap na hirap. Dumating sila Lolo Emong at Lolo Erning at napanganga na lang sa nakita. Hindi nagtagal, natumba ang aswang. Si Aling Feli parang nahilo at inagapan lang ni Edward. Pero si Lola Ibeng ay natumba talaga at sinalo lang ni Lolo. Ibeng! Ibeng, gumising ka! Ibeng!
Aling Feli! Napagod po yata sila. Edward, yung aswang, wala na ba yan? Teka, titignan ko lang. Aba, mukhang patay na yata ito. Teka, bumabalik siya sa pagiging tao. Ayan na. Wala na to. Patay na. Abay, babae pala ito. Teka, Leticia! Leticia! Yung asawa mo! Ay, nako! Oo nga, no! Teka, paano siya naging aswang? Ernie, siya kasi nakakuha ng pagiging aswang ng tiyahin niya eh. Lola Emong, ng tiyahin niya ho. Oo, aswang noon yung tiyahin niya. At wala rin yun. Pero, Diyos ko, Sharon, ang Lola Leticia niyo to. Hindi ho namin siya, Lola. Si Lola Ibing po yung totoo naming Lola. Ano? Paano mo naman nasabi yan? Wala naman daw po talaga kayong anak eh. Hindi niya anak si nanay. Ninakaw niya lang si nanay kay Lola Ibing nung sanggol pa lang to. At mukhang nagpanggap lang siyang buntis noon para pakasalan niyo po. Nako naman, hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Basta, ikaw nang bahala kay Joy. Ako nang bahala kay Lola Ibing niyo. At si Peli, Edward, ikaw nang bahala ah. Oo, sige ho. Ako nang bahala sa kanya. Natapos nga ang laban namin noon sa aswang. Si Madam Chona naman, tumakas dahil sa takot na mabugbog ng mga tao sa buong barangay. Kaya kinabukasan, wala na ito kahit sa sariling bahay niya. Simula rin sa araw na yon, tila himalang biglang gumaling ang mga bata. Kahit si Joy noon, nawala na rin ng sakit. Yung aswang naman noon, kung kailang hinahanapan na ng mga tao ng paglilibingan at nasa labas na rin. Nang balikan nila ay abo na lang ang nakita roon. May abo pero walang nagsiga ng apoy. Kaya ibig sabihin, si Lola Leticia yon. Grabe. Ganun pala mamatay yung aswang, no? Nagiging abo. Baka nasusunog sa araw. Hindi ko kasi nakita yung pagiging abo niya eh. Nga pala, Sharon. Salamat ha. Dahil sa inyo, malaya na ako ngayon. Oh, ngayong malaya ka na. Huwag ka nang mandadaya ah. Oo naman. Tsaka, di ko rin naman gusto yun, no? Kailangan ko lang talagang gawin. Ano nang plano mo ngayon yan? Ngayon na, malaya ka na. Siguro, alis na ako. Pupunta ako sa syudad at doon magbabaka sakali na maghanap na magandang trabaho. Para naman mas maramdaman ko na malaya na ako kasi nasa ibang lugar na ako, di ba? Sa totoo lang, hindi lang syudad ang narating ni Edward. Nakapag-abroad pa nga ito at naging personal driver doon. Nakapag-ipon siya at nakauwi dito sa Pilipinas. At ngayon ay asawa niya na ako. At ang kapatid ko naman, nasa kolehiyo na ngayon. Nagkaayos na rin sila lolo at lola. Nasira kasi ang bahay ni Lola noon. 2 taon ang nakalipas dahil sa bagyo. Kaya napilitan itong tumira na lang sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Ako po muli ito, si Shaireen. Lubos na gumagalang.